Meron po kasing bobong nakapasok doon sa compound po ng House of Representatives at nagkakahul nga po doon. At ang kanyang isinisigaw, hindi naman daw mananalo si VP Sara sa pagiging presidente dahil nga pang-apat lang naman daw ito. So wala raw kapanapanalo itong si VP Sara at kumbaga umangkla lang daw siya dito kay BBM kaya nanalo siya bilang Vice President. Ngayon itong si Larry Gadon, alam naman natin na isa itong talagang diehard tol na loyalista na kahit po isuka na ni Bongbong Marcos yung kanyang kinain, handa tong himurin para sa kanyang Panginoon. So ito pakinggan po natin itong naging statement ni Larry Gadon tungkol nga rito kay BP Sara na wala daw itong kapanapanalo kahit ito ay tumakbo sa 2028 presidential election. At dito malalaman po natin na kung ano ba talaga yung katotohanan dito sa sinasabi ni Larry Gadon na hindi daw, kumbaga, kung hindi daw dahil kay Bongbong Marcos, baliktad, di ba? Kung hindi daw dahil kay Bongbong Marcos, hindi daw po mananalong Vice President itong si Sara Duterte. So ito panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Yung trust rating na yan, kalokohan yan. Dahil yung Pulse Asia at saka SWS, mga bayaran lang yan. Paano mangyayari yan? Tapos sasabihin nila, mataas ang trust rating ni Sara, yung performance rating. Anong performance? Anong performance? Palagi nga nasa abroad. Hindi mo nga makita sa mga lugar si Presidente, halos araw-araw merong inaugurate na tulay, inaugurate na mga water irrigation system, may mga school buildings, hospitals, kung ano-ano. Tapos sasabihin nila yung trust rating ni Sara. Wala nga siyang ginagawa. Performance rating pwede ba? Bayaran lang yung Pulse Asia na yan at saka yung SWS na yun. Kung ako nga masusunod, pagpapatayin ko yung mga yun Yung sistema yung papatayin ko yung sistema nila. Okay. Thank you. So, marami raw ginawa si Bongbong Marcos na nag-inaugurate ng tulay, tulad dun sa Davao, di ba? Hindi naman siya nagpatayo, pero inaugurate niya at inaangkin niya na magiging parte ng kanyang legacy. So, ganyan kasipag si Bongbong Marcos, kunin yung mga credit ng ibang tao para lang bumango yung kanyang pangalan. Ngayon ito, panoorin po natin itong sinasabi ni Larry Gadon na wala raw kapanapanalo si BP Sara pagdating nga daw dito sa issue nga ng kumbaga wala siyang magiging panalo pagdating sa 2028 dahil nakaangkla lang siya kay Bongbong Marcos. So ito panoorin po natin. Mabibigat na hamon ng hinarap ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa nakalipas na taon. Ang tanong pumasa naman kaya sa taong bayan ang naging tugon dyan ng gobyerno? Himayin po natin ang Trust and Performance Ratings ni PBBM kasama si News 5 Chief Data Analyst Edson Guido. Edson, 4 na taon nakaupo sa pwesto ang Pangulo. Ano ang pulso ng taong bayan sa kanya pamumuno for the past 12 months? Lord, ang surveys ay tinatawag na snapshot in time. Kinukunan nito ang nararamdaman ng mga Pilipino sa isang partikular na panahon. At kapag inilagay natin sa timeline ng survey, makita nga natin at ibinangga natin ang mga pangyayari, nagiging mas malinaw ang kwento. Nagsimula ang Pangulo sa 84%, napakataas na trust at approval ratings. Ito nga ay tinatawag na honeymoon period, kung saan talagang normal na nangyayari ito sa lahat ng mga Pangulo. At 84, 82%, at pagpasok nga ng 2023, nakita natin na unti-unti tayong nakakita ng pagbaba sa mga numero. Ito rin ang panahon kung kailan umabot sa 8.7% ang inflation noong January 2023. Ito nga ang pinakamataas na inflation sa loob ng mahigit 14 na taon. Ramdam na ramdam ng bawat Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mabilihin. At ito yung mga panahon na umabot ng 800 pesos per kilo yung sibuyas. At dito na rin po yung panahon na tumaas na rin po yung presyo ng bigas. Dito na rin po nangako si Bongbong Marcos na magkakaroon nga raw ng 20 pesos na bigas. So, dahil bumababa na yung kanyang trust and approval rating, kailangan niya mambudol uli. So, nung nambudol siya nung una, sabi nga, di ba, nasa honeymoon stage, ang taas na kanyang trust and approval rating, which is normal daw sa mga bagong presidente.
Pero dahil nga bumagsak na yung kanyang trust and approval, kailangan niya ng mambudol dito at ginamit na nga niya yung 20 pesos na bigas. At pagpasok nga ng 2024, hindi lang sa ekonomiya na rin, noong January 2024, ang ng maanghang na salita sa pagitan ng kampo ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Noong January 2024, nagkaroon pa nga ng prayer rally sa Davao laban sa charter change. At lumabas nga dito ang mga akusasyon ng bangag at paggamit ng droga mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dating Uniteam na magkasamang nanalo noong 2022 ay unti-unting nagkawatak-watak. At pagsapit nga ng June 2024 ay tuluyan nang nagbitiw si Vice President Sara Duterte sa gabinete. Isang malinaw na simbolo na tapos na ang political honeymoon ng Uniteam. Kasabay nito ay makita ninyo mga kapatid na nagpatuloy rin ang pagbaba ng ratings ng Pangulo noong 2024. At sa huling bahagi nga ng taon, lalo pang naging mainit ang usapin sa politika. Nagkaroon ng kontrobersya kaugnay ng mga pahayag tungkol sa assassination at death threats na siya rin pinag-uusapan ngayon sa impeachment trial. Naging sentro na nga ng alitan ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. At sa pagtatapos ng 2024, makikita natin dito sa parteng ito na bumaba pa sa below 50% ang trust at approval ratings ng Pangulo. Pagsapit nga ng March 2025, dito na itala ang pinakamababang rating si Pangulong Marcos sa kanyang panunungkulan. Ito rin ang panahong naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng warrant ng International Criminal Court o ICC. Doon na bumagsak si Bongbong Marcos kasi humiwalay na si VP Sara at yun nga ipinatapon si Pangulong Duterte. So yung sinasabi ni Larry Gadon na kundi dahil daw kay Bongbong Marcos, hindi raw mananalong vice presidente itong si Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin, bobo yung pag-analyze, nabubul tayo. Yung pag-analyze ni Larry Gadon ay bobo. So eto malinaw na po, galing na po sa isang survey or yung kanilang technician pagdating po sa mga ganyang bagay. Bumagsak na po ng todo si Bongbong Marcos nung humiwalay na si VP Sara at ang mga Duterte. O ICC. Sa mga sumunod na surveys ay nananatili sa 20s at 30s ang trust at approval ratings ng Pangulo. Kapansin-pansin din kung saan nanggaling ang pagbaba ng ratings ng Pangulo. Sa Balance Luzon at NCR ay nanatiling mas matatag ang suporta sa Pangulo. Sa Mindanao, baluarte ito ng mga Duterte nakita natin ang pinakamalaking pagbagsak. Pero alam niyo ba mga kapatid na noong simula ng termino ni Pangulong Marcos ay sa Mindanao siya nakakuha ng pinakamataas na ratings. Kung sa 84% siya nagsimula, makita niyo sa chart na ating pinakita kanina, 88% ang kanyang approval rating sa Mindanao, mas mataas pa sa kanyang national numbers. Ipinapakita nga ng ating survey tracker kung paano nagbago ang sentimento ng publiko sa nakalipas na 4 na taon, mula sa inflation hanggang sa breakup ng Uniteam at sa mga pangyayaring humubog sa politika ng bansa. 2 taon na lang ang natitira sa termino ni Pangulong Marcos. At kung nais siyang muling tumaas ang kanyang trust at approval ratings, ang pinakamahalagang hamon ay ang pagpapabuti ng araw-araw ng buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag naramdaman ng mga Pilipino na gumaganda ang kanilang kabuhayan, trabaho at kalidad ng buhay, doon din magsisimulang tumaas ang kanilang tiwala sa Pangulo. Balik sa inyo dyan, Lord. Alright. So base po dito sa report nila, nung mga umpisa pa lang, or yung honeymoon stage, doon daw nakakuha ng mataas na survey si Bongbong Marcos sa Mindanao. So yun po yung mga panahon na masasabi natin magaling pa si Bongbong Marcos mambudol. So kahit yung mga taga Mindanao nauto niya, kaya mataas po yung kanyang nakuwang survey. Pero ngayon lumagapak na po siya sa Mindanao kasi kitang-kita na po itong presidente natin ay isang incompetent, walang silbi, talagang mahinang nilalang. So, ang masasabi lang natin kay Larry Gadon, bobo. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.